Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, lugma sa Diyos, huwag panag-iusa sa Espiritu Santo, manahan ninyo. Manasa kanino. May suong binuso kita sa mga sala, alamadan kita sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumpisa ako sa Diyos, ang makagagamang sa Kanya, huwag niyo may suong na nanawala sa kagapuyan, sa una-una sa kulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya sa lahat, ako sa lahat, ako sa lahat. O sa nangalayo ako sa Maria, Maria, sa kanang-kanang ng mga santos, o kayo may suong, araw niya akong nangako sa Ginoo ang Diyos. Kalayan ang ligtas sa Diyos ng mga magagawang sa tanan, masayroon sa akong masala, dahil ang tagatanyang nagdo sa kinabuhing dayan. Amen. Himaya sa Diyos, dito sa kaitaasan.
Diyos, sa pagpaupo sa imong anak, imong ibangon ang nabukan ng kalibutan. Ihatag sa imong mga magtutoo ang santos na pagbayad, aron kami nga imong iluwas sa kaulitan sa sala. Magpahimulusot ta sa mga kalipay na dili matapos. Kini ang ipangayo pinagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlog ka sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro, napuno sa Espiritu Santo, may tubag kanina. Mga pangulo sa katauhan o sa mga kalagpuan sa templo, kung kami isukit-sukit karon, bahitungod sa maayong buhas, mga nahimo alang sa bakol o sa unsang paagihan siya ng ayon nan angay masayod kamong tanan ang tanang katawhan sa Israel nga kinintawhana nga nagtindog himpi sa inyong atubangan na ayo sa himpi pinaagi sa kahon sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon kadtong inyong ilansang sa krus o kunya ibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalipway ninyong mga magtutukod o balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang dihang kaniya, kay walang nailang ngalan sa kalibutan o sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang bato nga gisalipway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Ang bato nga gisalipway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kaya iyang kaluoy na galungkan hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdamog sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdamog sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Ang bato ay sa mga magtutukod na hinagbato sa kanto. Pasalamatan ko ikaw, kay ipakalimugan mo ako, o nahimo ang ako manluluwas. Ang bato ay sa likway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo, nahimo ini, kahibulungan ini, atubangan sa atong mga mata. Ang bato ay sa likway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Dayon siya na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Dahil ikaw na mo, Ginoo, sa balay sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, kay ipatilinhugan mo ako, o nahimo kang ako manluluwas. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato ay sa likway sa mga magtutukod, nahimo bato sa kanto. Kinudlo, ikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo, unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Ihigugma kita niya pagkayo, matungod ini, iisip kitang mga anak sa Diyos, ug kini, matuod kayo. Wala makailangan nato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Diyos. Pinahangkong mga igsuon,
sama kita kaniya, kay makita nato siya sa iyang pagmamao kay ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang udagan inikakita niya sa lobo na magpaingon na kanila. Kaya hindi man siya maayong magbalantay o tag-iya sa mga karnero. Busa, tukon sila sa lobo o patiulagon. Ang sinuhulan udagan, sanglit sinuhulan man lamang o walay pagdagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan na kailakan ako, o ako nakaila sa amahan. Nakailausap ako sa akong mga karnero, o sila nakailakan ako. O ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero, na wala may sakop ni Turila. Kinahanglan ko sa sila, nani, o mamati sila sa akong tingog, o mahimo sila sa nalamang kapanon, ubo sa usa na magbalantay. Ang amahan na higog maganako, kaya ako ang naman pagtukyan sa akong kinabuhi, aron malawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay ka nako, magpakamatay ako sa kaulingon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom sa ako pagbawi niini. Kini ang isubukan ako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. There was a preacher who once said, "The closer we are to the shepherd, the safer we are from the wolf." Kung doon kung kita, ang mga karnero sa ilang magbalantay, mas luwas sila batok sa mga lobo. Reflecting on this, makainit ka na sa samang paagi, kung kita mga tao, doon ka nunay sa Ginoo, mas layagin kita sa peligro. Anyan kita karon sa ikaw-pat na domingo sa pagkabanaw, the fourth gospel, the fourth Sunday of Easter. Nagtawag sa simbahan ng Good Shepherd Sunday, Domingo sa maayong magbalantay. Sa ato na sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. John, manuog nato ang mga pulong ni Jesus na kanunay niya gibalik-balik. I am the Good Shepherd, ako ang maayong magbalantay. Now, why is Jesus a Good Shepherd? Ano si Jesus maayong magbalantay? It's because Jesus lays down His life for His sheep. Andam siya magpakamatay para sa iyang mga karnero. Siya ang magbalantay na ihalad sa iyang kinabuhi para sa kaluwasan sa iyang mga karnero. Nga mao kita, ang
katauhan sa Dios. Nang ano manginahanglan ng kita o magbalantay, maano magbalantay? Dili ba diay nga mabuhay na kita lang. Sa pagkatinuod kita mga tao, sama sa karnero, kita mga huyang o dili pagkapadalipod batok sa dagang mga bilikyo sa kinabuhi. In reality, my brothers and sisters, kung ang mga karnero atakihon sa mga lobo, wala kayo nahimo. Defenseless kaayo ang mga karnero. Mutikubog na lang sila o magulat ng tukbon sa mga lobo. Paano na ang realidad? Sa dagang paagi, kita mga tao sama o karnero. Makapanalipod pagpunta, matok sa mga aksidente, diya sa dalan, diya sa kahanginan, sa kadadatan, makapanalipod pa ta. Makapanalipod pa ta, matok sa mga trahedya, sa mga sama sa mga dino, sa pusong mabagyo. Makapanalipod pa ta sa atong kabulingon, sa seryoso mga sakit, sama sa kanser o uban pa. Hindi gayon. Hindi kita makapanalipod. Isa na mga pinakamaayang doktor, maiko ihapon sa grabe na sakit. You see, my brothers and sisters, in many ways, we are defenseless. We are defenseless like the sheep. Case on point, in our experience with COVID-19, for example, hangtod karon ang mangyayari nito na di masuko, if ever it can be totally eradicated, gamay na nila ayaw mga virus sa pagdagan na ang nakapiktuhan. O priyo ang dunahan, napiktuhan ngayon. Gamay na mga virus, dagan na ang nag-antos. Pagkapanalipod magkulta sa kabulingon, pero gihapon, manginahanglan ka o Ginoo. Manginahanglan niya kung magbalantay sa karnero. Gawas ang kita kuyan ng mga minuhan, kita usap mga pugo na mananap, o gali na may sagaan sama sa mga karnero. Aron magkaon o sakto, o aron magkainom og tubig ang mga karnero, kinahanglan na ubanan sa ilang magbalantay. Kung aron makakuli sa ilang pinuyanan, ang mga karnero kinahanglan giyahan sa ilang magbalantay. Sa samang paagi, kita mga tao, manginahanglan ka Ginoo. Manginahanglan kita Ginoo na mag-iuban o mugiya ka nato. Let us admit to ourselves na kung pasaktan ta, dali lang ta masayot, dali lang ta masipyan, dali lang ta mawala sa saktong dalan kung wala ang maayong magbalantay sa atong kinabuhi. Bisan ang pinakabrahin nato, bisan ang pinakamaalamon nato, bisan ang pinakamatarong nato, kung mawalan o maayong magbalantay, dali lang mawala o makasala. That's the reality of our life and our need of a good shepherd, of our need of our Lord Jesus Christ. So let us not be proud. Let us make sure we always follow the voice and the footsteps of our good shepherd. Aron mabuhi pagkanuntan ni Kristo sa buhing pan diya sa Eucharistia. Kung aron magiyahan, pasabton ta sa Ginoo sa ilang mga pulong diya sa balaang kasulatan. Pinagi sa iya sa maayong magbalantay, kita pagkatuto sa sakong dalan o makauli nga malinaw dito sa langit na mo'y atong permanenteng pulyanan. Kung wala si Kristo, hindi kita makauli sa balay sa atong ganitong amahan. That is our need of our Lord Jesus Christ. Abad kaya talaga nato inyong panahon. My dear friends, as we celebrate today, Good Shepherd Sunday, gidasig kita sa simbahan na mag-ampo alang sa dugang na bokasyon sa pagkabahin o pagkabaayong Pangulo. Very important atong iampo ini. What a wonderful thing to realize na bisan sa atong pagkamahuyan o pagkamasalay po, kita gisagilan sa Ginoo nga
Since the time of the Old Testament, atong nadungog ang mga pag-abusahan sa mga pangulo o ang mga itahasan o katundanan. Apan niya ngayon nga ipangluan sila sa Diyos tungkol sa pagpasagad nila sa ilang mga katundanan. In the book of Ezekiel, for example, in the book of Ezekiel, they were strongly reprimanded by God for neglecting the weak, the wounded, the strayed, and the lost, for fattening themselves rather than serving the needs of the people. Pagpipahimatuan sila ng Jesus sa Ginoo. May suwon, ang bad shepherds, maugad itong magpahimulos sa mga tao. Magpagurot sa kaugalingon. Ang bad shepherds, maniguro sa ilang bulsa o wala mga langad sa tinulay sa katawan sa Diyos. Diyan sa Ebanghelyo karong adlaw, gitawag ni Jesus kini mga bad shepherds na sinuhulan. Mga sinuhulan, mga tao na nagtrabaho lamang tungod sa bayan, dili sa gugma, dili sa pagservisyo gayon. No? Baka pamalandong kita, pila man ka nato karon ang nagtrabaho nga murag sinuhulan. Pila man ka nato karon ang mulihog lang kung bayran o kung may iabas na kaayuhan. Kung kunin ko na anak kita, no? Pagkalubuhay kita. Kaya kwarta, inoon, importante. Kung dali na kayo mawala. No? That is why it is important na mga laganta at hindi kanunay magapasa kwarta aron ang atong kinabuhi na imong makahulog ganon. Because only when we give freely, when we serve freely, that we find life meaningful. Pag-abot sa panahon ng kita, matubaw sa Diyos sa natong kwarta o hindi kita ito magala. Ang kahulugan sa atong kinabuhi, mauray atong dalon at ubangan sa Diyos na magagagahong. Panahon sa kalisod o peligro, kini mga sinuhulan, matod ni Jesus, budagan, maniguro sa kaugalingon. Kini ang ilang buhaton tungkol kay wala man sila hukma sa ilang panon, wala man sila tinuod ng pagtagad sa ilang mga kapero. The bad shepherds are those leaders of the people who fail to protect, to guide, and to nourish, who are entrusted to their care. Usay importante mga isunan na atong iangko. Let us pray for our leaders in the church. Importante kaayo. Also in the government and even in our respective homes. Sa atong tagsa-tagsa na panimalay, ang hinawag din may sama, hindi mga lautang mapalantay sa karnero. No? Importante din kaayo, labi na sa pagpanahon karon, we need good and holy priests in the church. So we need to pray for them. We also need good and God-fearing leaders in the government. And we also need good and godly parents in every family. Usap na magiging buhay kita. Ang habit ka na ito sa atong Ginoo na may sama kita kaniya na maayong magbalantay kay each and every one of us, one way or another, ano mga katungdanan. Ano na tayo mga responsibilidad over some people. Pili panahon karon sa dagong pagkinahanglan ng mga maayong magbalantay. Kinahanglan nato pag-ayo ang mga pangulo na adunay kasing-kasing na sama sa kasing-kasing sa maayong pagbalantay. Kitang tanan, we all are given in a way a task and the responsibility to govern and to lead others. Diyan sa atong pagmamay magsugod sa atong trabahoan. Let us humbly look into ourselves and ask, what kind of leaders are we? Importante. Kung atas simbahan, atas sa gobyerno o sa atong katrabahuan, sa atong panimalay, kung kanyang hangin ka na ito, what kind of leaders are we? What kind of parents are we? Are we good or bad shepherds?
Manilupit ang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Diyos sa mamahaling pagkakaan sa tanan. Magbubuhat sa langit sa yuta, o sa tanan ng makita ang pinipuntika. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Diyos. Ianak sa sa kapay katuligan. Diyos ikan sa Diyos, kaayat ikan sa kaayat. Matuol na Diyos ikan sa Diyos na matuol. Ianak ikinuhan, usan niya sa mga. Pinamikan niya ng aling mga kanan. Tungkol ka na ng mga tao, ganas sa pagkawasan. Ikalaw siya ikan sa langit. Sa langit sa Espiritu Santo. Ngayon siya na may tawas ikan ni Maria na ulay. Bumili ng tao. Tungkol ka na ng ilan sa Cruz, sa subong konsulado. Naglanto siya ng magkaroon ng binubong. Sa katulungan lang ng banong siya, alam manduman ito sa lautan. Bisa ka siya sa langit, kung nagalito sa samahan. Ubalas siya ng kailangan, araw pagmukong sa mga buhay sa mga pinatay. Ulan niya ginanian ng pagkasahan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang atas ng buhay. Nagalitan siya sa mahasasana, ulang sa mahasasana, isipan siya ang himaya, umisog ipinasis ng mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, Simbahan. Nagalitan kami sa usa sa bunyan, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapagod kami sa pagkabanan sa mga minatay, kung siya sinahuli sa mabot na kalimutan. Magabong kita ang nagto sa Diyos na pinangi sa Espiritu, biban mo ang Kristo, o makakag-usap ka nato kinabuhi sa ato mga lawas na may kamatayon, o may nung kita, amahan pamatiya ang among pagkampo. Amahan pamatiya ang among pagkampo. Ng simbahan, lubog sa libo o kalimutan, magiyahan sa Espiritu, sa nabanang ng Kristo, ngadto sa tanang kamatuoran, mag-amo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya ang among pagkampo. Na ang kanasuran, magwagtang sa mga kalainan na mahinundan sa pagkabahin-bahin. Ginoon, ginuhaon nila na makabot ang pagkamanagsuod sa tanang tao, mag-amo kita sa Ginoo. Na mga problema mag-isagubang sa atong nasod karon, pagdalagan nato ngadto sa labong hiusahan, mag-amo kita sa Ginoo. Na ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga naginahanglan ang iyang mga pag-anto sa krus o ang pagdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw. Mag-amo kita sa Ginoo. Nahimot ang isipon ng tapos o mapuslang alang kanamo, ang halangdong Teophilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-amo kita sa Ginoo. Ang laban ng Kristo, magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing o baghiusa kanato diha sa iyang tugma. Mag-amo kita sa Ginoo. Amahan Ibanuhan mo si Jesus, ikan sa kamatayon, pangayon na kung kanimo kami mugnaon pag-usap ngadto sa kinabuhi nga mahimayaon. Kini among ipanayon pinaming Kristo ang among Ginoo. Amen.
Maison, pagkakot ka mo ron ako yung sakripisyo, duwatan ta sa Diyos na mahal na kagahon sa tanan. Duwatan mo ta sa Ginoon sa sakripisyo, ikan sa iyong mga bangon. Alang sa pagkain, paghimayan sa iyong alam. Alang masag sa akong kapasganan sa tinuliang status na simbahan. Ginoo, dawata ang mga halan sa simbahan nga nagmaya sa mga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dagong kalipay. Ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay na tunay. Kini ang gipangayag pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manalangin ninyo. Anak sa kanino. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw nato sa kanino. Magpasalamat kita sa Ginoo among Dios. Amen. Santo sa mahal Diyos na tunay o makagagawang sa tanan, angay matarong ngayon na malipayan kami sa pagkain kanimo sa tanang panahon. Apan kami nagayon ni ining mahimayang panahon sa pagkabanhaw. Kanon sa si Kristo gihala na among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagkutyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit na sakripisyo, na mga katumanon sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kawalingon, na nakanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya na pari ang Kordero sa Diyos. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang ibutan-ibutan. Uusap ang mga anghel sa kalangitan, binuyo pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong na Panginoon. Santos, ikaw o Ginoo ang tukuran sa tanan nga santos. Ipadalangin mong Espiritu o pagsantos ni mga gasa, aron mahimong kinialang kanamong lawas o gloria sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang pagbulingon, mikuha siya upan. Ipasalamat kanimo, ipikas o pihatag ni ngadto siya Panginoon o imon. Dawatan kini ninyo nga tanan ka na, kay kini mao akong lawas. Na itugyan alam kaninyo. Sa samang paagin na po sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag iningan ko siya Panginoon o Panginoon. Dawata kini Panginoon kapamatanan ikan ini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay ang kasabutan, ang dugo ng iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron alang sa lahat ng pasayo. Buhatan kini ang paghandong kanako.
misteryo sa pagtuo. Aron pagtundog sa kamatayon ng pagkabanhaw niya sa Kristo, nagahanap kami kanimo ang mahaninipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang o malagad kanimo. Himuon nga kami nga mangalawat sa lawas sa tugon ni Kristo, magkahiusan niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi kinuha imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuon nga mahimpit kami diya sa ugma, uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang mga bispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa ang mga igsoon na namamatay, malauman mga banhaw sila, ug ang tanan na namatay diya sa imong kaluoy. Dadas ang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong awo. Kaluoy kaming tanan, himo kami ang iyan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang nangaulay sa Dios, uban ni San Jose ang Pana, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila may kamatayon nga may kaaming hinayaan, pinangin sa Kristo, imong anak. Pinangin kaniya, uban kaniya, kaniya, gihakan na kanimo magagawang nga aman. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang lumubog himaya, hangtod sa kalanturan. Karena mengabot kesamaan dan begitu berlaku dan itu berlaku satu menembus.
Mahaligay kami kanunay sa salamat na ilayo sa dalang kasamo. Sampan nagabaho kami nagaumon sa pagbalik niya sa Kristo among Manunubos. Ginoong sa Kristo nag-iigla sa imong mga apostoles ang kalinaw ibili ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, ang dinyang pagsaling sa imong simbahan, ug sa imong kabubuton, hatagin kini sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw ang mabuhiyang hari hangtod sa kanayuran. Amen. Ang kalinaw sa imong sa kanunay manahan kaninyo. Amen. Ipakita ang pagigsunan. Please be. Kini mong poder sa Dios na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang kita-kitang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mo kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamayo ako.
Mag-angko kita. Kaloy ipagkanaw Ginoo kining imong katawahan, samtang ibago mo kami. Pinagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangan kami sa himaya sa pagkabanhaw, kini among ipangayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-angkot nato kag San Miguel Arcangel, kitang tanan. San Miguel Arcangel, nakalangit kami sa panghubatan. Manaliti kami batok sa mga panlingkong pagsulay sa yawa. Mapagsanil kami nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasagalungan sa langit, na pinagi sa dahon sa Diyos, imong ibandon sa impyerno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga nalibot-libot sa kalibutan, aron pag-uban sa among mga kalag. Amen. Prayer to our guardian angel, kitang tanan. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love comes near, ever His day at my side, to light and guard, to and light. Amen. Pag-angkot sa mga balagsyanod nato sa ilahan sa mga sinalikway, kitang tanan. Kaloy kami sinura o inahala mo, panaligti ang among panay, ang among lustod, ang among nasod ug ang tibuok kalibutan. Ipailayo ka namo ang mga kadawotan, katalagman ug mga kasamo. Hiusa ang mga kasasasi na nagkatiblaan, uban sa kalipay na among pagkakaliyon, isip imong mga anak. Pinagi sa inyong panabang, mahatagan mo ka ang kanang parokyano, sa mga grasya nga ilang itinahanglan sa kalagos sa lawas. Tanduga ang mga makasasala nga mubalik sa Diyos. Kamami ang mga masakiton, nga sila magpailugon sa ilang yantos. Nagdagi na sila ang among mga sininalista, nga makahalad sila sa ilang pinabuhi, isip mga pari nga gikan sa Valencia. Iyahin pagtuloy kanunan ang among mga kapalian, mga madre, mga religyoso, o mga misyonero, nga mapaganayon sila sa ilang pasyon sa pag-alagad sa Diyos. Mahirusang na kami uban kanimo sa kinailan sa langit, ug magsiba o pagdayon sa langit ng amahan, uban sa iyong anak na si Jesus Cristo, na nahirusa sa Espiritu Santo. Amen. Panlingkod alang sa kasalamat ng mga Panginoon. Atong pasalamatan ang sponsor sa atong ulang karon, o mao si Alexander, Lorena, Johan, Himain, and family. Daghang kaayo sa lahat. Mga panibalaw, BEC Mass Schedule, BEC Cluster Gathering, April 26, Viernes, BEC Barangay Apollo, sa may alas 5:30 sa hapon, sa Upper Apollo area. April 27, Sabado, BEC Barangay Apollo, sa may alas 6 sa gabi, sa San Roque Chapel. Ang deadline sa mga papeles sa mga buod o appeal sa atong libre na kasal sa parokya, paghahimuon karong May 15, 2024. Nagapanayon ang atong renovation sa atong dagkuhanan. Ang atong second collection atong itagana alang niining mao project. Pwede usab na inyong ihatag sa opisina sa parokya ang inyong donation for proper acknowledgement. Daghan tayo sa lahat ug palihog maninyo. Ang Ginoo manahan kaninyo. Alausab kayo. Manahan kaninyo ang Diyos nga magagagamon sa tanan, ang Amahan, o Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, talagang minaw ang ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.